Sino nga ba sina Rene Claret o mas kilala bilang Bobet Baterbonia at Chukwemeka Divine Adili? At bakit sa loob lamang ng ilang araw naging sentro sila ng mga balita, social media posts at mga usapan sa buong bansa? Dalawang kabataang atleta, dalawang pangarap na nagsisimula pa lamang matupad. Isang batang probinsyano mula Agusan del Sur na gustong iahon sa kahirapan ng kanyang pamilya at isang batang Nigerian na naglakbay ng libu-libong kilometro upang habulin ng kanyang pangarap sa edukasyon at basketball. Pareho silang nakapasok sa isa sa mga pinakakilalang collegiate basketball program sa bansa. Pareho silang may magandang kinabukasan sa harap nila. Ngunit noong June 8, 2026, isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora ang magpapabago sa lahat. At hanggang ngayon, nananatiling bukas ang mga tanong. Ano nga ba talaga ang tunay na nangyari? May pagkukulang ba? At maaari bang naiwasan ang trahedyang ito? Ito ang Truth Files. At ito ang kwento ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. May 8, 2008, sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur, isinilang si Rene Claret o mas kilala bilang Bobet Baterbonia. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya. Isa siya sa 7 magkakapatid. Sa murang edad, natuklasan ng mga coach ang kanyang pambihirang talento sa basketball. Ngunit ayon sa mga taong malapit sa kanya, hindi talento ang pinakadahilan kung bakit siya minahal ng marami, kundi ang kanyang kabutihan, ang kanyang sipag at ang kanyang pagmamahal sa pamilya. Habang lumalaki, unti-unting nakilala si Bobet bilang isa sa pinakamahuhusay na batang manlalaro sa Mindanao. Naging bahagi siya ng Davao Region basketball programs at nakatanggap ng pagkilala bilang isa sa mga pinaka-promising young prospects sa bansa. Ngunit sa likod ng mga medalya at tagumpay ay isang simpleng pangarap, mapag-aral ang kanyang mga kapatid, matulungan ang kanyang mga magulang, at mabigyan sila ng mas magandang buhay. Kung si Bobet ay lumaki sa Agusan del Sur, si Chukwemeka Divine Adili naman ay nagmula sa Nigeria. 21 taong gulang, tahimik, masipag at determinado. Iniwan niya ang kanyang sariling bansa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at basketball career sa Pilipinas. Para sa marami, hindi madali ang lumayo sa pamilya at magsimula sa isang banyagang bansa. Ngunit handa si Divine gawin iyon para sa kanyang pangarap at para sa kanyang pamilya. At ayon sa kanyang ama na si Elias Adili, palagi silang nag-uusap tungkol sa kanyang kinabukasan. Tulad ni Bobet, isa rin siyang anak na may mga taong umaasa sa kanya. Noong 2026, dumating ang pagkakataong pinapangarap ng maraming batang atleta, maging bahagi ng Ateneo Men's Basketball Team, isa sa pinakamatagumpay na collegiate basketball program sa bansa. Para kay Bobet, ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Para kay Divine, isa itong pagkakataong ipakita ang kanyang kakayahan sa mas mataas na antas. Nagsimula silang maghanda para sa panibagong season, kasama ang kanilang mga coaches, kasama ang kanilang mga teammates, kasama ang mga pangarap na matagal nilang pinanghawakan. Walang sino man ang nakakaalam na maikli na lamang pala ang kanilang oras. May isang kwento tungkol kay Bobet na paulit-ulit na ibinahagi ng kanyang coach matapos ang trahedya. Bago siya umalis papuntang Maynila,
Sinabi umano niya na handa siyang magsakripisyo, handa siyang mapalayo sa pamilya, handa siyang magtiis, basta mabigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga kapatid. Hindi pa man nagsisimula ang kanyang collegiate career, malinaw na sa kanya kung bakit siya lumalaban. Hindi para sa kasikatan, hindi lang para sa pera, kundi para sa kanyang pamilya. June 4, dumating si Bobet sa Maynila. Excited, masaya, punong-puno ng pag-asa. Nagsisimula pa lamang ang kanyang buhay bilang isang Atenean athlete. Kasama niya ang kanyang mga bagong teammates, kabilang si Divine Adili. Para sa dalawang kabataang ito, tila nagsisimula pa lamang ang kanilang pinapangarap na kinabukasan. June 8, 2026, 4 na araw lamang matapos dumating sa Maynila si Bobet. Nagtungo ang Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora para sa isang team building activity. Layunin nitong palakasin ng tiwala, samahan at pagkakaisa ng koponan. Ngunit sa kalagitnaan ng aktibidad, nagkaroon ng emergency sa dagat. Sa mga sumunod na oras, kinumpirma ang pinakamalungkot na balita. Pumanaw sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Isang balitang ikinagulat hindi lamang ng Ateneo community, kundi ng buong Philippine basketball community. Mabilis na kumalat ang balita sa social media. Naglabas na opisyal na pahayag ang Ateneo de Manila University. Nagpahayag ng pakikiramay ang UAAP, Samahang Basketball ng Pilipinas, mga coaches, dating manlalaro, at iba't ibang sports organizations. Marami ang hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Bakit nangyari ito? At maaari ba itong naiwasan? Habang nagluluksa ang buong basketball community, nagsimula ring magsalita ang mga pamilya. Si Rovelyn Baterbonia, ina ni Bobet, ay nanawagan ng buong katotohanan. Ayon sa kanya, nais lamang nilang malaman ang eksaktong nangyari sa kanyang anak. Hindi chismis, hindi haka-haka, kundi katotohanan. Samantala, sa Nigeria, nagpahayag din ng kalungkutan at paghahanap ng kasagutan ang ama ni Divine na si Elias Adili. Para sa dalawang pamilya, hindi sapat ang simpleng paliwanag. Nais nilang malaman ang buong kwento. Sa mga unang ulat ng pulisya, inilalarawan ang insidente bilang isang aksidenteng pagkalunod. Ngunit habang lumalabas ang mga bagong detalye, nagsimula ring manawagan ang publiko ng mas malalim na investigasyon. Maraming tanong ang nais masagot. Na-assess ba ng maayos ang kondisyon ng dagat? Sapat ba ang safety protocols? May emergency response plan ba? At kung may pagkukulang man, sino ang dapat managot? Sa oras ng paggawa ng episode na ito, wala pang final na findings ang lahat ng investigasyon. Kaya't mahalagang paghiwalayin ang mga verified information sa mga alegasyong hindi pa napapatunayan. Sa gitna ng pagluluksa, naglabas ng mga opisyal na pahayag ang Ateneo. Nagbigay ng pakikiramay ang universidad sa mga pamilya. Naglaan ng suporta para sa mga teammate at mga mahal sa buhay ng dalawang atleta. Nagpahayag din ng matinding kalungkutan si head coach Tab Baldwin. Para sa buong Ateneo basketball program, isa itong sugat na mahirap paghilumin. Sa gitna ng napakaraming luha, isang balita ang nagbigay ng kaunting liwanag. Sa burol ni Bobet, inanunsyo ni Reverend Father Karel San Juan, S.J., Pangulo ng Ateneo de Davao University, na bibigyan ng buong scholarship ang 6 na kapatid ni Rene. Mula basic education hanggang kolehiyo. Isa ito sa mga pangarap na matagal nang ipinaglaban ni Bobet. Mapag-aral ang kanyang mga kapatid. Tulungan ang kanyang pamilya. Hindi man niya ito nasaksihan, natupad pa rin ang isa sa kanyang pinakamalaking pangarap. Ayon sa mga ulat, naging emosyonal ang pamilya sa anunsyong ito dahil sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, may isang pangarap na nabuhay. Sa Agusan del Sur, isang pamilya ang nawalan ng anak na nagsilbing pag-asa ng tahanan. Sa Nigeria, isang pamilya naman ang nawalan ng anak na naglakbay sa ibang bansa
upang habulin ng kanyang mga pangarap. Magkaiba man ang kanilang pinagmulan, magkaiba man ang kanilang kultura, pinag-isa sila ng iisang sakit, ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ano nga ba talaga ang nangyari sa Aurora noong June 8? May mga aral bang dapat matutunan? May mga pagkukulan bang dapat itama? At paano masisiguro na hindi na muling mangyayari ang ganitong trahedya sa iba pang mga atleta? Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon, nananatiling bukas ang mga tanong na ito. Ngunit para sa mga pamilya ni Rene at Divine, iisa lamang ang kanilang hinihiling, ang buong katotohanan. Sa huli, hindi lamang ito kwento ng isang trahedya. Ito ay kwento ng dalawang kabataang nangarap. Isang bata mula sa Agusan del Sur na gustong mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya at isang batang mula sa Nigeria na handang iwan ang sariling bansa para sa kanyang kinabukasan. Dalawang buhay, dalawang pangarap, dalawang pangalan na hindi malilimutan ng Philippine basketball community. Habang patuloy ang paghahanap ng mga kasagutan, naway hindi lamang ang kanilang pagkamatay ang maalala natin, kundi ang kanilang mga pangarap, ang kanilang kabutihan, at ang mga buhay na kanilang naantig. Sina Rene Claret o mas kilala bilang Bobet Baterbonia, si Chocomeka Divine Adili. Hindi sila malilimutan. Mga ka-Truth Files, sa inyong palagay, ano kaya ang pinakamahalagang aral na dapat matutunan mula sa trahedyang sinapit ni Bobet Baterbonia at Divine Adili? Sa mga ganitong uri ng team building activities, sapat ba ang kasalukuyang safety protocols para maprotektahan ang mga estudyante at atleta? Ano pa kaya ang maaaring gawin ng mga paaralan, organisasyon at sports programs upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong trahedya? At habang nagpapatuloy ang mga investigasyon, ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang tanong na dapat pa ring masagot upang mabigyan ng kapanatagan ang mga pamilya nila Rene at Divine? Ibahagi ang inyong opinyon at saloobin sa comment section sa ibaba. Ngunit hinihiling din namin na panatilihin nating magalang at responsable ang talakayan bilang paggalang sa mga pamilya at mga mahal sa buhay ng dalawang atleta. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga malalalim na pagsusuri at dokumentaryong hatid ng Truth Files. At kung nais ninyong makita ang susunod naming mga kaso at investigasyon, pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa aming mga susunod na uploads. Tandaan, sa bawat kwentong ating sinusuri, may mga buhay, pamilya at katotohanang naghihintay na marinig. Hanggang sa susunod na episode, mag-ingat po tayong lahat. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.